Isa pang buwan ang lumipas, kung saan paminsan-minsan ay nakikipag-usap ang Underlord kay Aiden, nakakaasiwa ang pakiramdam na nasa loob siya ni Aiden. Ngunit sa isang banda ay nakakaaliw din, dahil masarap magkaroon ng kasama na nakakaalala sa kanyang nakaraan. Nagulat si Aiden nang makita niya ang kanyang training scarecrow, napagtanto niya na epektibo ang kanyang paraan ng pagsasanay, ngunit hindi nasa sapat ang scarecrow. Napansin niya ang mga kabalyero na nagsasanay, at napatawa siya. Sinasabing sila na ang bago niyang mga laruan sa pagsasanay. Nagkomento ang Underlord na mas bagay si Aiden sa kanilang panig kaysa sa mga bayani, na ikinainis ni Aiden. Sinabihan niya ang Underlord na tumahimik habang hawak ang isang banal na potion, at tinanong kung gusto ba nitong inumin niya ang buong bote. Tumawa ang Underlord, at sinabi na walang mas angkop na maging bayani kundi si Aiden. Napagtanto ni Aiden na nakatulong sa kanya ang pagsasanay gamit ang mga halamang lason, ngunit naaapektuhan ang Underlord ng banal na kapangyarihan at potion, dahil siya ay pinagmumulan ng kasamaan. Binalaan ni Aiden ang Underlord na mag-ingat, nang bigla niyang mapansin ang isang lalaki na pamilyar ngunit hindi niya ito matukoy, tinawag ng isang kabalyero na malapit sa lalaki na si Lo, at sinabihan siya na mag-focus. Nagulat si Aiden nang mapagtanto niya na ito si Lo, ang malayang kabalyero mula sa kanyang nakaraang buhay. Si Lo, na dating isang bayarang sundalo na nagpapanggap na kabalyero, ay nakilala bilang Free Knight, at ilang beses niyang iniligtas si Aiden bago mamatay sa isang labanan sa isang dragon. Napabuntong hininga si Aiden, iniisip na ang muling pagkakita kay Lo, ay parang tunay siyang bumalik sa nakaraan. Tinawag niya si Lo, na ikinagulat ng ibang mga kabalyero, nagtanong ang pinuno ng kabalyero kung ano ang nangyayari. Ngunit diretsyong nilapitan ni Aiden si Lo, nagulat si Lo, at nagtanong kung siya ba ang kinakausap ni Aiden. Nainis na si Aiden, at tinanong kung bakit hindi siya tinawag ni Lo ng maayos sa pangalan at ranggo. Agad namang yumuko si Lo at humingi ng paumanhin, ipinakilala ang sarili bilang apprentice knight na si Lo, at bumati ng formal kay Aiden. Natawa si Aiden, na ikinagalit at ikinagulo ni Lo. Naisip ni Lo, bakit ba ako inaasar ng taong ito? Ngunit mabilis na itinanggi ito sa kanyang isipan nang akusahan siya ni Aiden. Sa kabila ng kanyang takot, curious at naguguluhan si Lo kung bakit biglang ganito ang kinikilos ni Aiden, lalo na't plano na niyang umalis. Natuwa si Aiden na makita si Lo na nag-aalala, at sa unang pagkakataon, nasiyahan siyang nasa bago niyang katawan, tinapat niya si Lo sa balikat, at sinabihan siyang hindi ito tama, inutusan siyang pumunta sa training ground sa gabi, lumapit pa si Aiden kay Lo, at may sinabi na kung ano sa kanya. Nagulat si Lo, ngunit ngumisi lang si Aiden at umalis, nagdesisyong bigyan si Lo ng maliit na regalo bilang kabayaran sa isang utang mula sa kanilang nakaraang buhay. Pagsapit ng gabi, naghihintay na si Aiden sa training ground, dumating si Lo, halatang nababalisa, at tinanong si Aiden kung paano niya nalaman ang kanyang lihim, ngunit mas mahalaga kung kaya ba niyang ayusin ang kanyang braso. Halos umiiyak na, ipinaliwanag ni Lo na kung maayos lang ang kanyang kanang braso, sana ay naging ordinaryong kabalyero siya. Naalala ni Aiden ang utang niya kay Lo mula sa kanilang nakaraang buhay, at nagpasya siyang bayaran ito sa pamamagitan ng pagtulong. Ipinaliwanag ni Aiden na ang braso ni Lo ay may sakit na tinatawag na mana severance syndrome, isang kondisyon na nagdudulot ng mga kapansanan sa mga mana channels. Nagulat si Lo dahil hindi niya ito sinabi kahit kanino. Tinanong ni Lo kung hindi ba ito malulunasan. Kinumpirma ni Aiden na habang iniisip ng mga tao na walang lunas ito, may lunas na madidiskubre sa loob ng 10 taon. Alam ni Aiden ang lunas, at handang gamutin ang braso ni Lo, ngunit may kondisyon. Ngumiti si Aiden at sinabi kay Lo na walang libre sa mundong ito. Ipinakita niya kay Lo ang isang kontrata, na agad namang tiningnan ni Lo. May dalawang kondisyon ang kontrata. Una, kailangang makipag-spar si Lo kay Aiden araw-araw, at ikalawa, kailangang sumumpa si Lo na gagawin ang anumang iutos ni Aiden. Nagalit si Lo, at tinawag itong parang isang kontrata ng alipin. Ngumiti lang si Aiden, at tinanong kung ayaw ba ni Lo sa kasunduan. Sa kabila ng kanyang inis, napabuntong hininga si Lo, at naisip kung paano niya mapagkakatiwalaan si Aiden, lalo na't una niyang sinabi na incurable ang kanyang kondisyon. Ngunit dahil wala siyang ibang pagpipilian, pumayag siya sa kasunduan. Tumawa si Aiden, nilalasap ang sandali, iniisip kung gaano kasaya ang gawing alipin si Lo. Bilang bonus sa paggamot sa braso ni Lo, plano ni Aiden na kunin din ang isang mahalagang bagay. Habang pinapanood ni Lo si Aiden na tumatawa,
Nakakaramdam siya ng kaba, tila may panganib, biglang sumingit ang Underlord, pinupuri si Aiden at sinabing bagay sa kanya ang mga aksyong tulad ng isang hari ng Dragon Slayers, mabilis na sinabihan ni Aiden ang Underlord na tumahimik. Ilang araw na ang nakalipas, sina Aiden at Lo ay naglalakbay sakay ng karwahe patungo sa maliit na bayan ng Maryland. Nagtanong si Lo kung ito nga ba talaga ang tamang lugar, iniisip na mukhang kakaiba ito. Binaliwala ni Aiden ang mga pag-aalinlangan ni Lo, na nagdulot pa ng mas matinding kaba sa kanya. Nang huminto ang karwahe, inihayag ng kutsero ang kanilang pagdating at sila'y bumaba. Sinabi ni Aiden kay Lo na sumunod sa kanya, ngunit hindi maiwasan ni Lo ang mag-alala kung talagang magagamot ba ang kanyang braso sa ganoong lugar. Dumating sila sa isang kakaibang botika na may karatulang nagsasaad na ito'y hindi klinika at hindi gumagawa ng gamot, pinapaalis pa ang mga parmasyutiko. Hinawakan ni Aiden ang pinto habang iniisip ang nakaraang pagtatangka ni Lo na magpagamot doon, kung saan may isang tao na nagsasaliksik ng lunas para sa Mana Severance Syndrome. Nang buksan ni Aiden ang pinto, binanggit niya na hindi nagtagumpay ang mga bagay noon. Napansin ni Lo ang isang malaking pintura, at tinanong si Aiden kung ano ang ipinapakita nito. Ipinaliwanag ni Aiden kay Lo na ang ipinapakita ng pintura ay ang Philosopher's Stone, isang alamat na pinaniniwalaan ng mga mages at alchemista na may kakayahang pakialaman ang larangan ng mga Diyos, isang bagay na maaaring bumuhay sa mga patay. Bagaman tila hindi ka panipaniwala, inisip ni Aiden, na nakatawid na sa mga banal na realms ng kamatayan at oras, na maaaring posible ito. Bigla, may isang tinig na nagsalita, nagulat sa kaalaman ni Aiden, at binanggit na tila marami itong alam. Casual na tumugon si Aiden na may narinig lang siya dito at doon, iniisip sina Calcis at Shore na minsan ay nag-uusap tungkol sa mga ganoong paksa. Ibinunyag ng babae ang kanyang sarili, sinabi na matagal na mula nang may dumating na kawili-wiling bisita, ngunit binigyan din niya na hindi sila nagnenegosyo gaya ng sinasabi ng karatula. Sinabi ni Aiden kay Lo na lumabas muna saglit, at agad namang sumunod si Lo. Nang wala na si Lo, tinawag ni Aiden ang babae sa pangalan niyang Cassie, at diretsa ang sinabi ang kanyang pakay. Nagulat si Cassie na alam ni Aiden ang kanyang pangalan. Ipinaliwanag ni Aiden na ang kanyang kabalyero ay nagdurusa sa Mana Severance Syndrome, at alam niya na interesado si Cassie sa sakit na iyon. Nagulat si Cassie, inalis ang kanyang hood at tinanong kung gaano karami ang alam ni Aiden. Nang lumapit si Aiden, itinuro niyang katulad ni Cassie, ang kanyang kabalyero ay naapektuhan din ng Mana Severance Syndrome. Napatigil si Cassie, humihingi ng paliwanag kung paano nalaman ni Aiden ang tungkol sa kanyang kondisyon. Ipinaliwanag ni Aiden na mas malala ang kanyang sintomas kaysa sa karaniwan, at kung wala ang mga dahon ng halamang iyon, patuloy itong lalala. Idinagdag pa ni Aiden na habang ang kondisyon ni Lo ay limitado sa kanyang braso, ang sakit ni Cassie ay kumalat na sa kanyang mga organo, na nagiging sanhi ng malubhang karamdaman. Nagsabi si Cassie na mukhang maraming ang alam si Aiden, ngunit binigyan diin niya na wala pa siyang nahanap na lunas para sa Mana Severance Syndrome. Ibig sabihin ay hindi niya kayang gamutin ang braso ni Lo. Nag-alok si Aiden ng kasunduan kung gagamutin ni Cassie ang braso ni Lo, paprotektahan siya ni Aiden, at susuportahan ang kanyang pananaliksik sa loob ng kanilang teritoryo. Handa nang tumugon si Cassie, nang ipasa sa kanya ni Aiden ang isang dokumento, sinabihan siyang basahin ito. Nagulat si Cassie nang mabasa iyon. Ibinunyag ni Aiden na naglalaman ito ng lunas para sa Mana Severance Syndrome, isang bagay na naalala niya mula sa mga usapan ni Calcis. Bagamat hindi kumpleto ang impormasyon, kailangan niya ng isang taong makakaintindi nito. Tinanong niya si Cassie kung imposibleng nabanggamutin ang braso ni Lo. Humiling si Cassie ng kalahating buwan upang maisip ang paraan. Ngumisi si Aiden, napansin na mahihirapan siyang makuha ang mga sangkap na nakalista gamit ang kanyang kasalukuyang mga mapagkukunan. Napagtanto ni Cassie na may gusto si Aiden kapalit, kaya tinanong kung ano iyon. Tinuro ni Aiden ang singsing ni Cassie at hiniling iyon. Nagulat si Cassie at tinawag siyang pilyo. Ipinilit ni Aiden, ibinunyag na alam niya ang tunay na layunin ng singsing. Ang Ring of Swiftness ay isang mahalagang artifact na nagpapabilis ng 3 beses ang bilis ng pisikal na galaw sa loob ng 10 segundo, 3 beses sa isang araw. Napakahalaga nito para kay Cassie dahil sa kanyang pisikal na mga limitasyon.
Ipinaliwanag ni Aiden na mahalaga rin ang singsing para sa kanya dahil nakatulong ito kay Lo na maging isang S-rank kahit may isang braso lamang. Para kay Cassie, ito ang pangunahing depensa niya. Sinabi ni Aiden kay Cassie na kung pupunta siya sa bahay ng Duke, hindi na niya kakailanganin ang singsing dahil ipinangako niyang paprotektahan siya. Tinanong niya kung ano ang palagay ni Cassie sa kanyang alok. Pumayag si Cassie hanggat maaari siyang magpatuloy sa kanyang pananaliksik. Binigyang diin ni Cassie ang alalahanin na baka kumalat ang tsismis na may isang babaeng bistkin na naninirahan sa bahay ng Duke. Hindi inintindi ni Aiden, ngunit tumugon na siya ay si Aiden Remes, isang kilalang pilyo, at hindi siya nag-aalala sa opinyon ng publiko. Nagulat si Cassie sa kumpiyansa ni Aiden at ngumiti, nahanap niyang kawili-wili ito kaya iniabot niya ang singsing, humihiling na siya na rin ang bahala sa kanyang tirahan at pagkain. Siniguro ni Aiden na mas mabuti ang tirahan sa bahay ng Duke kaysa sa kasalukuyang kalagayan ni Cassie, ngunit kailangan niyang magtrabaho kapalit ng tulong sa mansyon ng Duke Remes. Pagkatapos, sa mansyon ng Remes family, ang dating awkward na pakiramdam ay tila naging komportable na kay Aiden. Biglang dumating si Philip, hinahanap siya. Tinanong ni Aiden kung ano ang nangyari, at sinabi ni Philip na may emergency. Nagulat si Aiden nang ipaalam ni Philip na nawawala si Young Master Carl sa Monster Mountain 2 araw na ang nakalipas. May ulat na may nawawalang tao roon kaya't bumuo si Carl ng team para mag-imbestiga pero hindi na ito bumalik. Nalilito si Aiden dahil karaniwang hindi mapanganib ang mga halimaw sa Monster Mountain. Tinanong niya si Philip tungkol sa search team, at sinabi ni Philip na paalis na sila. Galit si Aiden, iniisip na kapag nawala si Carl, kailangan niyang akuin ang posisyon ng tagapagmana ng Duke, na si Sir sa kanyang mga plano para sa paghihiganti, nagpasya siyang sumali sa search team, at inutusan si Philip na samahan si Cassie sa kanyang kwarto. Nagulat si Philip pero sinabi ni Aiden kay Cassie na may pabor siyang hihilingin. Nang makipagkita si Aiden sa kanyang ama, nagulat ito nang sabihin niyang nais niyang sumama sa search team. Tumanggi ang ama ni Aiden, ipinaliwanag na si Carl, at ang 12-dosenang mga kabalyero ay nawawala, at hindi niya maaaring ipadala si Aiden sa ganitong mapanganib. Biglang umiyak si Aiden, iginigiit na kapatid niya si Carl, bagaman sa kanyang isipan ay natatakot siyang masira ang kanyang mga plano. Tinawag siyang kasuklam-suklam ng Underlord, at galit na sinabihan siya ni Aiden na tumigil ito. Nadala ng luha ni Aiden, niyakap siya ng kanyang ama, at sinabi niyang hindi siya makapaniwalang mahal ni Aiden si Carl. Sa wakas, pinayagan siyang sumama ngunit binalaan siyang mag-ingat, palihim na tumawa si Aiden, ngunit tinawag ng kanyang ama si Spiel, pinagkatiwalaang protektahan si Aiden dahil siya lamang ang kanyang maaasahan, pumayag si Spiel, pero para kay Aiden, pabigat lamang ito. Samantala, sa Monster Mountain, si Spiel, ang vice captain ng Remes Night Order, ang nangunguna sa paghahanap. Habang naglalakad sa kagubatan, napansin niyang tinambangan sila dahil nawala ang mga bakas sa isang punto. Biglang pinulot ni Aiden ang isang espada, at sinabi na ito ay sandata ng mga goblin. Naisip niya na may kakaibang nangyayari dito dahil hindi lohikal na mapapabagsak sina Carl at ang mga kabalyero ng mga karaniwang goblin. Ang tanging paliwanag, aniya, ay ang Goblin King, isang hobgoblin na may talino at lakas na higit pa sa karaniwang goblin. Sinabi ni Aiden kay Sir Spiel na malamang may mga hobgoblin na kasangkot, nagulat si Spiel, at sinabi na magiging mahirap kalaban ang mga hobgoblin kahit para sa kanya, kaya iminungkahi niyang maghanda sila, at bumalik na lang mamaya, ngunit iginiit ni Aiden na wala ng oras para maghintay, kung maaantala sila, kakainin ang lahat, inutusan niya si Spiel na magdala ng search dog. Ipinaliwanag ni Spiel na ginamit na nila ang mga search dog, ngunit nabura ang amoy. Pinutol ni Aiden ang kanyang sinabi at humiling ng aso kaagad. Mabilis na dinala ang aso, at ngumiti si Aiden, tinawag itong mabait na aso. Binuksan ni Aiden ang isang bote at ibinuhos ang laman nito sa bibig ng aso. Nagulat at nalito si Spiel sa ginagawa ni Aiden. Ipinaliwanag ni Aiden na yun ay isang scent enhancement potion, isang bagay na hiniling niyang dalhin ni Cassie bago sila umalis, nakapakipakinabang sa mga search mission sa kanyang nakaraang buhay. Nagsimulang manguna ang search dog, at sinabi ni Aiden sa mga kabalyero na sundan ito. Nang magdilim, narating nila ang Goblin Village, biglang itinuro ni Spiel sina Carl at ang ibang mga kabalyero, buhay pa sila. Napabuntong hininga si Aiden nang may ginhawa, napagtanto niyang hindi pa sila huli.
Pero binalaan ni Spiel na may kakaiba, at sumang-ayon si Aiden. Biglang lumitaw ang tatlong hobgoblin, na nagdulot ng kalituhan kay Aiden, paano magkakaroon ng tatlong pinuno sa isang nayon. Mabilis na napagtanto ni Spiel na mas seryoso ang sitwasyon kaysa sa kanilang inaasahan, at binalaan ang lahat na ihanda ang kanilang mga sarili. Ipinaliwanag niya na ang hobgoblins ay mapanganib na kalaban kahit para sa mga bihasang kabalyero. Inutusan ni Spiel si Aiden na mag-focus sa pagliligtas sa mga bihag at tumakas kasama sila. At pumayag si Aiden, iniisip na kayang harapin ng mga kabalyero ang mga hobgoblin nang wala siya. Habang naghahanda ang mga kabalyero sa pag-atake, sumugod si Spiel sa mga goblin, galit dahil kinidnap nila si Carl. Ang mga bihag, nang makita si Aiden, ay nagulat, at may isa na sumigaw na sila ay ligtas na. Agad na binasag ni Aiden ang kandado gamit ang kanyang dagger, at tinanong kung okay lang ba ang lahat. Nagulat si Carl nang makita siya, habang pinapanood si Aiden na pinalaya ang kanilang mga lubid at inutusan ng mga taga-baryo na tumakas, sinasabing ang mga kabalyero ang tutulong sa kanila. Sa kanyang isipan, alam ni Aiden na oras na para siya ay umalis ng tahimik. Biglang tinapak ni Carl si Aiden, binabalaan siyang mag-ingat sa isang halimaw. Tinanong ni Aiden kung halimaw ito o hobgoblin, ngunit biglang sumigaw si Carl, sa likod mo. Noong sandaling yun, isang troll ang naglunsad ng atake na nagdulot ng pagsabog. Agad na nakaiwas si Aiden, napagtanto na mayroong hindi siya napansin. Ang dahilan kung bakit may tatlong hobgoblin ay dahil may mas mataas na ranggo na nilalang, isa sa mga pinakadelikadong demonyong may anyong tao, isang troll. Agad na sinabi ni Aiden kay Carl na dalhin ang mga taga-baryo at tumakbo, ngunit nag-aalala si Carl, at binalaan siya na ito ay isang troll at baka mamatay siya. Simpleng ngumiti si Aiden at sinigurong hindi siya mamamatay dahil siya ang kanyang nakatatandang kapatid. Bumulong si Carl sa kanyang sarili, tinawag si Aiden na isang salot, ngunit hindi ito ininda ni Aiden. Hinawakan niya ang kanyang espada at sinugod ang troll. Tinamaan ng troll ang lupa gamit ang kanyang kamay, ngunit nakaiwas si Aiden, at nakalusot sa troll at tinamaan ang binti nito, na nagdulot sa halimaw na lumuhad sa sakit. Gayunpaman, napansin ni Aiden na ang sugat ng troll ay nagsimulang maghilom halos kaagad. Habang humihingal, napagtanto ni Aiden na ang kapangyarihan ng regenerasyon ng troll ay kamangha-mangha, ginagawa itong imposibleng talunin sa karaniwang lakas. Sa kabila nito, ngumiti si Aiden, nag-aabang habang ang nagagalit na troll ay naghahanda upang umatake muli. Biglang tumalon si Aiden pasulong at habang naghahanda ang troll ng pag-atake gamit ang kanyang kamao. Sumigaw si Spiel kay Aiden na siya na ang bahala rito at umindak ng kanyang espada. Iniisip ni Spiel sa kanyang sarili na ang mga hobgoblin ay mahirap na, ngunit isang troll pa, umaasa siyang kayang pangkumapit ni Aiden ng kaunti. Umaatake ang troll kay Aiden ngunit nakaiwas siya. Ngumiti si Aiden at sinabing binigyan siya ni Cassie ng isang bagay para sa mga ganitong sitwasyon. Inaktibo niya ang Ring of Swiftness na may limitasyon ng 10 segundo. Alam ni Aiden na hindi pa siya umaabot sa mataas na antas ng kapangyarihan, ngunit sa tulong ng singsing na ito, posible ito. Sa natitirang 8 segundo, pinutol ni Aiden ang kamay ng troll na nagpagalit sa halimaw. Pagkatapos, sa ika-6 na segundo, inatake ni Aiden ang katawan ng troll, na nagdulot sa halimaw na sumigaw sa galit. Sa huling segundo, habang naghahanda gamit ang kanyang espada, nilagyan niya ito ng aura, at pinutol ang ulo ng troll. Inihayag niya na, ito ang yugto ng sword aura, sinabi ni Spiel na tapos na ang kanilang bahagi, at inutusan ang mga kabalyero na tulungan si Aiden. Habang pinapanood si Aiden, napansin ni Spiel ang asul na enerhiya sa espada ni Aiden at naguluhan. Walang paraan, naisip niya, iyon ang yugto ng sword aura na hindi ko pa na-master. Paano mayroon na si Aiden nito? Agad na nawala ng enerhiya si Aiden, na agad naman na bumagsak sa isang puno, bumagsak malapit sa pugad ng ibon. Umungol si Aiden, naramdaman ang sakit sa kanyang buong katawan. Naisip niya, kakaunti lang ang paggamit ko ng sword aura sa loob ng 10 segundo at ngayon ay hindi ako makagalaw. Napagtanto niyang kailangan niyang gamitin ang Ring of Swiftness ng mas maingat, ngunit naging epektibo ito. Kinabukasan sa tahanan ng Duke, sinabi ng ama ni Aiden, nakikita kong marami ang nasaktan. Inutusan niya si Spiel na tiyakin na ang mga pamilya ng mga biktima
At ang mga nasugatan ay makakatanggap ng maksimum na kompensasyon sa utos ng kanyang kapangyarihan. Agad na sumagot si Spiel, ngunit tinanong siya ng Duke kung totoo bang tinalo ni Aidan ang troll. Tumugon si Spiel na oo, siya at ang mga knights ang nakasaksi. Sinabi ng Duke na hindi lamang ginamit ni Aidan ang sword aura kundi tinalo rin ang isang troll, na nagpapagulo sa kanya dahil hindi ito katulad ng anak na kilala niya.